الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان اللهم أنت خالقنا وأنت رازقنا اللهم تقبل دعاءنا وأعمالنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللحظات وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Mga kapatid sa Islam, Alhamdulillah, tayo po ngayon ay sa ating pagpapatuloy sa ating series sa talambuhay ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Batid natin na ang bawat pangyayari sa buhay ng mahal nating propeta ay lahat ito ay kapupulutan ng aral. Ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan dahil siya ang ating huwaran. Siya ang ating ehemplo sa ating mga salita, kilos, gawa, at kung paano niya sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman makikita natin na halos lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay ito ay aral sa ating lahat ng pamayanan ng mga kamusliman. So sa ating pagpapatuloy mga kapatid, noong nakaraang Martes, tayo ay halos nagsimula o pasimula pa lamang doon sa pangyayari na magaganap ang hindi inaasahan. At bakit ko sasabihin na magaganap ang hindi inaasahan? Kasi nga, hindi inaasahan ang mangyayaring ito. At kung tutunghayan naman natin talaga ang buhay natin dito sa mundo, life is full of surprises. Minsan may kasabihan yung mga maranaw, na ad na tagu na daapaar. Yung kung baga iniisip mo, pinaplano mo yung gagawin mo bukas, isang araw, pero hindi mo alam na iba na ang nangyari. Iba na ang napuntahan mo dahil tayo lamang ay nagpapakupkup sa Allah, nagpaplano tayo pero ang Allah ay may plano din pala sa atin. At siya ang may tunay na may magandang plano. Kaya walang kawalan sa mga kamusliman, anuman ang mangyari sa kanilang buhay, maging ito ay masaklap, maging ito ay nakakalungkot, o yung iba hindi makapag-move on. Pero alalahanin ninyo, mga kapatid, na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian ng lahat. Panandalian ang saya, lungkot, lumbay, posisyon, yaman, ang paghihirap, ang kaalaman, ang lakas, ang pagiging tanyag, ang pagiging malakas, dahil ang lahat ay may simula at may hangganan. At subhanallah, ito talaga ang aral sa ating buhay. Kaya samantalahin ang lahat ng mga bagay na 5 na bago pa dumating ang 5. Ano ito mga kapatid? Yung kasama dito yung pagiging nasa murang edad ka bago ikaw ay tumanda. At kasama rito ang oras mo bago ikaw ay wala ka ng oras na ilalaan doon sa mga iniisip mo. Kasi hindi mo na pala magawa yun. So habang may oras, samantalahin ito. Ang oras mo, hindi na yung sinasabi nilang, your time is gold.
For us Muslims, we believe that your time is already your life. That is already considered as your life. Tapos kasama na rin dyan yung pangangatawan mo na pag ikaw ay malakas pa dahil may oras na ikaw ay magkakasakit. Kasama dyan yung pera mo, yung yaman mo bago ikaw ay maging mahirap. At ang panglima, ang buhay mo bago dumating si kamatayan. So ngayon mga kapatid, alhamdulillah, sa puntong ito, sa gabing ito, samahan niyo ako sa ating pagpapaliwanag sa mga kaganapan na nangyari ang labanan sa Badr. Ano nga ba ang labanan sa Badr at bakit ito nangyari? At ano ang patungkol dito? Sabi ng mga pantas, ang labanan sa Badr ay ito yung kauna-unahang labanan sa Islam na naganap, na nangyari. Although may mga nangyari pa na muntik ng magkalabanan nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, which is nakuha natin yun nung last week, pero hindi natuloy yun. Kunting mga hidwaan, sagutan, labanan, may namatay na isa, pero ito ay matinding labanan. Falidhalika sumiyat Ghazwatul Badr al-Kubra. Tinawag ito na labanan sa Badr na malaking labanan. Ito rin yung sinasabi nila na al-Ghazwatu al-Badr sumiyat Yawmul Furqan. Ito rin yung sinabi na araw ng Furqan. Lian al-Furqan, Yawmul Furqan alladhi farraqa bainal haqq wal batil. Ito yung araw ng pagkahati o naging bayin, naging matuwid, naging lantaran ang araw na ito dahil ito ang paghihiwalay ng kamalian o ng tama doon sa kamalian. Ang kamangmangan doon sa katotohanan. At ito yung sinabi na Yawmul Furqan. Lian hada sumya Yawmul Furqan an Allah subhanahu wa ta'ala sumya bihada. Dahil ito ay nasabi rin at nabanggit ito sa Quran, Yawmul Furqan, na nangyari ang labanan kung saan ay dito na naitanyag, na nalaman, naramdaman ng mga Quraysh, ng mga kalaban ng Islam sa loob ng si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naging ganap na propeta. 13 taon ang kanilang paghihirap, ang kanilang pangungutya, ang kanilang pandiliit, ang kanilang pagpapahirap, ang kanilang pagpapaslang sa kahit sinong mga Muslim na sumusuporta sa Islam at kahit at siya ay nasa paniniwala sa nag-iisang Diyos at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay labis na ang kanilang pagpapahirap sa mga ito. Naramdaman nila na ang lahat para ay may hangganan. Ang lahat para nandoon tayo sa maximum tolerance, pero ang sabi ng mga Arabo, idha balagha sailu as-suba. Ang ibig sabihin nun, pagpuno na ang isang bagay, aywan ko kung, I don't know if it's the right term, yung sinabi nila pagpuno na ang salop, malapit siya doon. So, ganun, pag ang bulkan, pag sobrang init na siya, hindi na nakaya, pumuputok yan, di ba? So, ang punto rito, kung ito ay nangyari, dahil ito ay hindi alinsunod sa kagustuhan mismo ni Propeta. Yan ang tandahan natin mga kapatid. Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. The Prophet sallallahu alaihi wasallam cannot utter any word, cannot even decide anything without the permission from his creation, from his creator. From his creator. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang ipapahintulot at sasabihin ng kanyang propeta ay mangyayari. Ibig sabihin, ang propeta ay hindi siya padalos-dalos na ano yung sabihin niya, ano yung gagawin niya, maliban sa ito ay hikmah at taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala, although hindi maiwasan na minsan nangyayari na ang propeta ay nakakagawa ng mga bagay o mga salita na minsan ay nagkakamali
hindi nagkakasala, nagkakamali, at ito ay kinukoreksyonan diretso ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad noong naibigay na natin na example nung dumating sa kanya si Abdullah bin Makhzum, na isang bulag na matanda na gusto niya malaman ng Islam, at si propeta ay hindi niya napansin o sinabi niya na mayroon siyang inaantay ng mga tao na gustong malaman ng Islam, man min ashrafil Quraysh, at ito ay kanyang naabandona ang matandang ito, at bumaba ang talata o ang patungkol dito sa nangyari na ito, yung abasa wa tawalla. So, ito mga kapatid, makikita natin na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng kanyang mga gawain ay alinsunod sa kagustuhan ng Allah, at lahat ito ay aral sa atin kung bakit siya ay sinugo ng Allah, para siya ay ating sundin sa lahat ng kanyang mga turo, yapak at salita. Although mayroon tayong mga individual differences, mayroon tayong mga sariling pag-uugali, pero we try our best to be like our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in all ways, in all other ways. Lahat ng mga paraan na pwede tayo maging katulad ni propeta sa kanya sa pananalita, gawa, kilos at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala in any means. Ngayon, limada sumiyab Ghazwatul Badr. Bakit ito tinawag na labanan sa Badr? Ayon sa mga pantas, ito ay lianna waqa'a fi makan ma yusamma al-Badr, ma bainal Madina wal Makkah. Dahil ito raw ay nangyari ang kaganapan na ito sa lugar na kung tawagin ito ay Badr, sa pagitan ng Makkah at saka Madina. Alam natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumunta siya sa Madina mula ng Makkah nung ito ay lubusan na ang matinding pagpaparusa at pagpapahirap sa kanila, at ito naman ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Nabanggit din natin na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya nung siya ay patalikod na at paalis ng Makkah, sinabi niya, kung hindi lang ako pinahirapan at kung hindi lang sa mga tao rito na ako ay kanilang pagtabuyan sa lugar na to, kailanman hindi ako aalis dito sa lugar na kung saan ito ang aking bayang sinilangan. Ito ang kanyang lugar na kung saan doon siya ipinanganak, pero yun pa rin ay pagsubok at kagustuhan ng Allah. Pangalawa, sinabi nila na itong Badr ay ito rin ay li'anna hunaka fi bi'run yusama Badr. Dahil ito raw ay isa ring ito na mayroon siyang mayroong sa lugar na Badr ay mayroong pangalan na bi'r, na ang pangalan niya na ito yung Badr, na ito raw ay pagmamay-ari ng isang tao na sinabi nila na siya si Badr bnu Yakhlud bnu Nadar. So, dahil doon siya nanirahan, dahil doon na-discover na niya itong whale na ito, yung balunan, kuhanan ng tubig. Isipin mo, deserto, may makikita ka doong balunan na tubig. So, yun ay sinabi nila na Badr. So, doon nangyari ang labanan na ito. At kailan ito naganap? Bi'ittifaqi ahlil ilm, sa karamihan ng mga pantas, ito ay nangyari sa buwan ng Ramadan. Nangyari ito sa buwan ng Ramadan sa ika-17 ng Ramadan. Ibig sabihin, ang Ramadan na yun ay naging 15 days after Ramadan, then after 15 days, followed by 2 days, 17 days, doon na nangyari ang labanan na ito. Sa hindi inahasahan, nangyari ito sa Badr sa ika-17 ng Ramadan, at ito ay sa taon ng 2 taon na nanatili si propeta mula nung siya ay nag-migrate. The second year of migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nangyari ang Ghazwatul Badr. Dito makikita natin sa Ghazwatul Badr, ang nangyari daw kasi, bago ito nangyari mga kapatid, balik tanaw natin nung si Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung matindi na ang pagpapahirap sa kanila. Minsan siya ay nagtawaf doon sa Kaaba. Pero yung mga sina Abu Jahal, sina Utbah, at si Umayyah bin Khalaf, at yung mga mapanliit na mga ashrafu minal Quraysh na magigiting, na matatapang at tanyag na kilala na mga kontrabida na mga Quraysh, na maitim ang kanilang mga puso sa mga Muslim,
Minsan nagtipon sila, umuupo sila, at kinukutya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Unang ikot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinasabi nila, ya kadhab, sinungalin. Pag ikot na naman ng pangalawa na, sasabi nila, ya kahin, ya sahir, salamangkero. Sipin yun, si Propeta ay tumitingin lamang sa kanila. Si Propeta ay tumitingin sa kanila, tinitimpi ang galit, tinitimpi ang emosyon, ang anumang nararamdaman. Hanggang dumating yung pangatlo na sinasabi nila na ya kadhab, ya sahir, wa ya kahin. Hanggang dumating na ya majnun, sira ulo. So, kung isipin mo, ang mga pwedeng tumawag dyan yung mga bata o yung nagbibinata na nagbubuli-buli, di ba? Pero ito, tigulang na matatanda na itong mga to May mga edad na, pero ganun sila nagkakatuwaan para lang insultuhin si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ng kanyang mga kasamahan. At noong pangatlo, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tumingin siya diretso sa mga taong ito na nangungutya. At sinabi niya sa kanya, فَإِنَّ لَكُمُ الْمَعْرَكَ الْحَرْبِ. Katunayan, may oras na magkakaroon ng laban sa inyo. Subhanallah. Kung tutungayan natin mga kapatid, dito, propesiya na mangyayari pala ang labanan. Dahil sobra na Isipin nyo yung pagpatay sa mga kamusliman, pagpaparusa sa kanila, pagkuha ng kanilang mga yaman, ang lahat ng ito, walang malaking dahilan na rason ay maliban na lamang sa paniniwala ni Muhammad na si Allah, ang nag-iisang Diyos. Pero ang mga to, ang hindi nila matanggap dahil sila ay naniniwala kay Uzza, kay Lat, Yaguth, wa Yaqut, Wadda, lahat ng ito na pinapaniwalaan ng mga nauna, na mga sinaunang kanilang mga ninuno sa paniniwala sa mga ribultong ito, ay hindi nila matanggap na umalis sa paninindigan ng paniniwala na ito ay baluktot, ay mula sa dilim. Dumating na yung totoo. Dumating na yung nakikita na nila yung mga pangitain, pero sige pa rin bulag ang kanilang mga paningin. Bulag ang kanilang puso. Oo, sasabihin ko bulag ang puso. Kasi ang puso, kung titignan mo, ito yung nakakakita, ito yung nakakaramdam. Bingi ang kanilang mga tenga. Bulag ang kanilang mga mata at ang kanilang mga puso sa hindi pagtanggap ng katotohanan. So yun nakita natin ang pangitain. Kaya nangyari ito, na pag-alaman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan sa ikalawa ng Hijra, nakita niya at nalaman niya na mayroong karaban na sa pamumuno ni Abu Sufyan, isang kilala na tanyag din na taga Makkah, Quraysh, na mula noon ay naglakbay sa Sham at ito ay pabalik ng Makkah. Noong pabalik siya ng Makkah, taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta ay hindi siya nagaangkin lumaban o makipaglaban para ito ay salubungin si Abu Sufyan. Ito ang dapat natin maintindihan dito dahil ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga pantas ay si Propeta ay, subhanallah, tignan nyo, Propeta, diretso na dumarating sa kanyang mga revelasyon, pero minsan ay umihiling ng payo sa kanyang mga kasamahan. Kay Abu Bakar Siddiq, kay Umar ibn Khattab, kay Uthman, kay Ali, ang kanyang mga sahaba, sina Talha, sina Zubair, lahat ng mga ito. Sabi niya, anong palagay ninyo? Sa oras na yung kasama lang niya doon yung 4 lang o 3 na mayroon daw darating o dumaan na napag-alaman ko na si Abu Sufyan ay pabalik ng Makkah. Yung mga yaman na napag-iwanan natin, yung mga ari-arihan natin na kinamkam at kinuha ng mga ito, ito na yung oportunidad na pwede natin kunin. Ha? At hindi nila layunin na makipaglaban. Kaya pumunta sila, sumugod sila,
na wala silang gaanong mga sandata. Kasi ang dami ng mga Muslim, yung ang kasapi o bilang ng mga Muslim, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila lamang ay 314. Yung iba, 13 ang sinabi, hanggat ito ay 17 at 19. Yung ibang mga pantas. Ibig sabihin, ang dami nila ay humigit kumulang 320, hindi sumobra ng 20. But itifak, ang nandoon ay 13 or 14 na mga sahaba na kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pumunta rito sa Badr para ito ay kanilang salubungin si Abu Sufyan. Ngunit, sa kasawiang palad, si Abu Sufyan, ang ginawa niya na pag-alaman ito at nalaman din ng mga taga-Quraish doon sa Makkah, na nalaman nila na ito na si Muhammad. Aangkinin niya at kukunin niya ang mga yaman na mga karaban na nakuha ni Abu Sufyan. Kaya tumawag sila at humiling sila ng tulong doon sa mga tao doon. Sina Abu Jahal, yung mga Quraish na yun, lumusob at tumulong sila. Hanggat dumating ang pagkakataon na faltaqa al-jam'an. At itong na nga ay nagkasalubong ang dalawang grupo na firqa na hindi inaasahan. Dahil ang ginawa rin, kung bakit natin sasabihin inaasahan, dahil ito nga si Abu Sufyan ay nag-iba siya ng way, paraan, para ito ay makapunta doon sa Makkah. Pero sa hindi nasaan, nagkasalubong nga ito at nangyari ang labanan sa pamamagitan nito. Subhanallah, bago pa ito nangyari mga kapatid. Alam nyo ba na ito ay sa pangyayaring ito, bago ito maganap ay napaulan. Pinaulan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang rahmah, bilang habag, tulong, awa sa mga kamusliman. At ganun din naman ang mga kafir na ito ay adab. Ito sa kanila ay bilang parusa at pahirap sa kanila dahil sa kaganapan na nangyari sa pag-ulan na ito. Dahil dito natin makikita na ang Ghazwatul Badr, kung tutunghayan natin mga kapatid, dahil sa paghiling ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na alam nila wala silang handa, wala silang mga sandata. Dalawa lang ang kanyang, sa oras na yun, dalawa lang ang kanyang kabayo na sinakyan, na kabayo pa ni Zaid, at saka si Miqdad, at yung 70 na kamelyo. Samantalang ang kalaban na ito ay humigit kumulang 1,000. Yung iba nagsabi 1,300. Ang dami nila. So kung isipin mo yung 300 kumpara sa 1,000, mananalo ba yun? Na sila halos lahat may mga sandata. Halos lahat sila mayroong 700 na mga kamelyo at 200 na mga mandirigmang mga kabayo. At mayroon silang yung dala na nilalagay dito sa harap na made of steel na para kung saksakin ka o hindi ka talaga maano. So lahat ng ito ay pinaghandaan ng mga Quraysh dahil humiling ng tulong si Abu Sufyan doon sa Makkah at dumating ang resback niya. Kaya dumami sila. Samantalang si Propeta sallallahu alaihi wasallam naninitili lamang doon. Kaya nandoon pa rin yung kanyang pananalig sa Allah at humiling sa Allah. Napakalaki kayang aral dito. Isang aral dito mga kapatid, bilang mga Muslim, kung tayo ay nakikipaglaban sa larangan ng Islam, ito ay para sa Allah. Tandaan, kung may mga Kristiyano na nakikinig ngayon, hindi ang Islam ang siyang relihiyon na pakikipaglaban at puwersahan o ang Islam ay naging matagumpay dahil sa pakikipaglaban at labanan. Hindi. Kailangan iwasan. Kailangan mapayapa at tahimik ang mga kamusliman. Pero kung bakit nagkakagulo, ay ang punot dulo nito ay ang mga tao na sila ay kalaban ni Allah, kalaban ng mga Muslim na nanatili na gusto nila na paslangin, puksain ang ilaw ng Islam at ang mga kamusliman. Ang Islam kailanman hindi siya nangunguna o hindi siya lumalagpas sa guhit na ito ay makipaglaban sa basta na lang makipaglaban. No,
Fight for the sake of Allah. In fact, bumaba ang aya patungkol dito. At kung tutunghayan natin, anong sinabi ng Allah na itong aya na ito ay dumating sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah lanasrihim laqadir. Ibig sabihin ng aya na ito, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Permission to fight is given to the believers because they were being oppressed by the unbelievers. Tinabuyan sila, pinaalis sila sa kanilang mga lugar, sinunog, kinuha ang kanilang mga yaman. Oras na dapat depensahan mo ang sarili mo. Oo, nandyan tayo sa maximum tolerance. Pero, hindi ganun. Huwag ka sumobra, huwag kang manghinggit. Alam mo yung hadith ng propeta na sinasabi niyang, la dirara, wala darara fil Islam? Yung huwag kang magpahamak at huwag kang manghamak at huwag kang magpahamak. Huwag kang manghamak at huwag kang magpahamak. Ibig sabihin sa Islam, ganun lang yun. Kung anong paniniwala nyo, okay. Hindi namin pinapasukan. Huwag nyo rin kami pahirapan. Maging malaya kami, maging malaya kayo. Lakum dinukum walidin. Ganun lang naman yun eh. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha ang tayo dito sa sanlibutan na may mga iba-ibang kuro-kuro, may iba-ibang paniniwala. Pero ang totoong relihiyon ng Allah ay ang Islam. Bilang pagsubok sa mga kamusliman, ang Islam kung ito isa sa kilos at isa sa gawa nila. Pagsubok sa mga Hudyo at mga Kristiyano at mga mapanlilang at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kung ito ay mananatili sila dito sa paniniwalang ito na napag-iwanan ng kanilang mga ninuno o sila ay nilikha ng Allah na napabilang dito na nananatili doon sa kamangmangan at hindi sila manaliksik ng katotohanan. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Allah ng tamang pag-iisip para gamitin sa tama. Gumising sa katotohanan. Huwag tayo magpadlinlang at huwag natin gawing sarili natin na bulag at bingis ang mga nakikita natin ng Allah ang tunay na nag-iisang Diyos, pero patuloy pa rin tayo na naging bulag tayo sa ating sarili na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga imahe o nakikihamo o di mo alam kung sino yung sinasamba nila o pinapakiusapan at lalo na si Hesus Kristo. Na siya mismo sinabi niya, hindi siya Diyos. Siya lamang ay sugo ng Allah. Paano magiging Diyos ang isang tao na natulog, kumain? At huwag mong sabihin anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay walang kawangis. Nag-iisa siya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katangian at sa kanyang patungkol sa kanya. So ang patungkol dito ay para tufarriqu bainal haqqi wal batil. Para ito ay ipamulat sa mga tao. Na dahil sa ginagawa ninyo, sobra na ito, hindi na pwede ito, kinakailangan na. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nung dumating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbukso ng ulan, sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim sa suratul Imran 13, Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mitlayhim ra'yal 'ain. Wallahu yuwayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. Sabi ng Allah sa malapit sa wika natin, katiyakan nagkaroon ng aya, ang pahiwatig o babala ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo sa dalawang hukbong nagsasagupaan sa digmaan ng Badr. Ang isang hukbo ay nakipaglaban para sa landas ng Allah. Tignan nyo, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga kasamaan, ang kanilang pakikipaglaban ay para sa Allah. Mga kapatid, sa Islam, ang pakikipaglaban natin, ang sakripisyo natin, ang buhay natin para sa Allah. Hindi tayo nakikipaglaban dahil paghihiganti sa mga sinumang mga mahal mo sa buhay na sila ay nangamatay o pinatay o pinaslang. Makikipaglaban tayo dahil ito ay pag-uutos ng Allah na aayon sa Sharia ng Allah, na aayon sa mga kung ano ang pinagkaisahan ng mga pantas. Alam niyo ba sa araw ng paghukom, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na unang lilitisin kasama sa mga lilitisin ay yung tao na sinabi niya na, Ya Allah, ana qataltu fika, o aking Panginoong Allah, ako'y nakipaglaban sa iyo. Sasabihin ng Allah, na sinabi niya na namatay na siya dahil nakipaglaban daw siya sa Allah, sasabihin ng Allah, kadzabta, nagsinungaling ka, hindi ka nakipaglaban para sa akin.
Walakin naka, dahil para sabihin na anaka, bari, sabihin na ikaw ay matapang na mandirigma. So, mga kapatid, wala tayong, we don't speak marginalization, generalization, kung anong nasa puso nyo, alam nyo ng Allah. Pero ang punto natin dito ay dapat, ano ang gawin natin, ito ay naaayon sa syariah at kagustuhan ng Allah, at ayon sa mga pantas, at ayon sa amir, na ipinag-utos as gusto niya. Katulad dito si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang amir. Dumating ang mga ayah, talata patungkol dito. Hukbo at meron ding panig ng mga di naniniwala. Ito yung mga kufar. Kanilang nakita sa mga di naniniwala ay nakahihigit sa bilang ng 2 ulit ng kanilang paningin. Correct. Isipin nyo 300 versus 1,000 or 1,000 plus. Subalit, tinangkilik ng Allah ang sino mang kanyang nais sa pamamagitan ng kanyang tulong para sa tagumpay. Katotohanan na narito ang isang aral para sa mga nakikita o mga nakakaunawa. Dahil mga kapatid, yun nga, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang layunin ay para sa Allah, hindi para paghiganti, kunin ang kanilang karapatan. Ngunit dahil sa sobra na, dahil sa preparasyon na ng mga ito, kasi napunta na sila sa Madina. Ito ang punto dun eh. Nakapunta na sila sa Madina, patuloy pa rin ang pagpapahirap ng mga Quraysh sa mga kamusliman doon sa Makkah. At nakipag-ugnayan pa rin sila sa mga Hudyo sa Madina para kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na anumang mga plano at pagpapahirap sa kanila. So dapat lang ipakita ni Propeta Muhammad, dapat lang manatili ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kalupaan, na siya ang lumikha dito na nararapat sambahin, tapos mananatili tayo na magiging mangmang at sige na lang tayo na magiging bulag sa mga nangyayari. Kung sino ang dapat may karapatan na manatili dito sa mundo para mamuhay ay ang mga taong tunay na naniniwala sa nag-iisang Diyos, na sumasamba sa kaisa ng Allah, na siya ang lumikha dito sa sanlibutan at tinatamasa natin ang anumang lahat ng kanyang mga tinatamasa, na ito ay para purihin natin, para luwalhatiin at para gumawa ng kabutihan. Alalahanin niyo po, ang Islam ay reliyon ng kapayapaan. Hindi kailanman ito nakikipaglaban dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa paghihiganti o puot o galit, bagkus ito ay para sa Allah kung ito ay naaayon sa Islam. Ngayon, isa rin sa dapat natin matunghayan ang aya sa Quran, sa Suratul Imran uli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 122. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Mga kapatid, ito yung patungkol sa Badr, labanan sa Badr. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allahu Akbar. Ito, ang mga aya na ito ay patungkol sa kaganapan na nangyari sa Badr. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsumamo at humiling. Alam niya na ang mga ito ay wala silang kalaban-laban. Ngunit, hindi siya natakot. Hindi nangibabaw ang takot niya sa mga tao, sa puwersa nito, dahil naniniwala siya, tikip siya sa pangako ng kanyang Panginoon. Magtiwala lamang sa Allah at manalig sa Kanya, at ang Allah ay darating ang kanyang gabay at ang kanyang tulong. Waman nasru min indillah. Katotohanan ng tagumpay ay mula sa Allah. So ngayon, tunghayan natin anong ibig sabihin nito, mga kapatid. Nang ang dalawang pangkat sa inyo ay halos mawalan ng pag-asa. Dahil sa rami ng mga kalaban, nakita niya, usually nangyayari yan. Akala mo, natatakot ka na dahil, mga kapatid, anong lakas na sinasabi natin? Buong mundo, magtipon-tipon lahat ng mga lakas nila. Lahat ng sandata nila, mga Scud missile nila,
kung hindi pahintulutan ng Allah na hindi puputok at hindi mangyari, wallahi walang mangyayari. Siya ang Diyos, ang lumikha sa mga yan at kung ano lang ang gusto niyang pahintulot. Sabi ng Allah at sa ibig sabihin nun, ay subalit ang Allah ang siyang kanilang wali. Kayo na mga Muslim, ang wali ninyo ay ang tangapag-alaga sa inyo ay ang Allah ang inyong sandigan. Manalig sa Kanya. Kaya sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. Doon lang tayo magtawakal sa Allah. At katunayan kayo ay binigyan ng Allah ng tagumpay sa digmaan ng Badr. Nagtagumpay dito ang mga kamusliman. Despite of napakalit ng kanilang bilang. Kung isipin nyo, napakalit ng kanilang bilang, pero sa pamamagitan nito, sila pa rin ang nanalo. Sila ang nagtagumpay. Dumaig ang katotohanan mula sa kamalian. At dito, sabi ng Allah, at katunayan, kayo ay binigyan ng Allah ng tagumpay sa digmaan sa Badr noong kayo ay mahina at kakaunti lamang ang inyong bilang. Kaya inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. Mga kapatid, alam mo ang punto rito. Maging matakutin tayo sa Allah. Wallahi, anumang pahirap, anuman ang pangamba at takot na nangyayari sa buhay mo, darating ang tulong ng Allah. Dahil ang kondisyon, manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya, maniwala sa Kanya, at matakutin sa Kanya. Wallahi, darating ang tulong ng Allah. Ano man ang iniisip mo, ano man ang nangyayari, ano man ang lahat, kapahintulutan ng Allah, manalig ka sa Kanya, kung anong mabuti sa iyo, yun ang ibibigay niya sa iyo. Ito ang mga nangyayari dito at alalahanin ng inyong sabihin sa mga naniniwala na hindi ba sapat para sa inyo na kayo ay tulungan ng inyong Panginoon sa pamamagitan ng 3,000 ibinaba na mga anghel. Ya Allah. Dito, may may kaganapan na nangyari. Idramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Yung mga sahaba, nakikita nila na bago pa nila paslangin ang kalaban, napupugutan na ng ulo, namamatay na, napapaslang na pagtiningnan nila, wala silang makita kung sino yung nakipaglaban. Bumaba ang mga anghel ng Allah. Ang kanyang pangako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil si Propeta ay nung sila ay sumugod lumusob na sa Badr, ang puso niya, ang kanyang pag-iisip, alam nila wala silang lakas, pero ya Allah, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming Panginoon, ang iyong pangako sa amin ay ibigay sa mga nagtitiwala sa iyo at nagmamahal sa iyo at natatakot sa iyo, at bumaba ang pangako ng Allah at mga anghel ng Allah nakipaglaban sa Badr. Allahu Akbar. Oo, kung kayo ay manatiling matiisin at laging may takot sa Allah at sa sandaling ang iyong mga kaaway ay sumagupa sa inyo, kayo ay papalakasin ng inyong Panginoon sa pamamagitan ng 5,000 mga anghel. May doon sa isang ayat 3,000, yung papangalawang away 5,000 mga anghel na may natatanging pagkakakilanlan. At ito ay hindi ginawa ng Allah maliban bilang isang mabuting balita para sa inyo at kapanatagan sa inyong mga puso, at walang tagumpay maliban ito ay nagmula sa Allah, ang ganap na makapangyarihan at tigib ng may karunungan sa lahat ng mga nangyayari. Allahu Akbar. Sapat na ito mga kapatid sa Islam na marinig natin ang mga talatang ito patungkol sa salita ng ating tagapaglikha, ang patungkol sa kaganapan dito sa Badr na ito, ang mga aral na pwede nating mapulot na may dudulot dito sa nangyari. At isa pa, basahin pa natin itong mga aya na ito patungkol din ito sa Badr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anfal, ito na naman dito kasi dito nagkaroon dito ng fitna. Alam niyo ba? Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alafin minal malaikati murdifin." Ito pa rin yung patungkol dun sa mga ayat. Subhanallah.
وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Ya Rabb, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ito yung una na nasabi natin na bumagsak at umulan sa pamamagitan ng paghiling ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito'y naging biyaya sa kanila. Sabihin, inyong alalahanin ng inyong hingin ang tulong ng inyong Panginoon, at siya ay tumuon sa inyo at nagsasabing, katotohanan, kayo ay aking palalakasin at daragdagan ang awa o kawal sa inyo sa pamamagitan ng 1,000 mga anghel na nagkakasunuran sa isa't isa. At ito ay hindi ginawa ng Allah maliban bilang isang magandang balita upang maging panatag ang inyong mga puso, ang mga Muslim. Kasi minsan sinusubukan kayo sa inyong mga puso, sa inyong pagkatakot, sa inyong pagkawalan ng pag-asa sa anumang mga nangyayari. Kapatid, ba't ka natatakot kung alam mo naman ang Allah nandyan, tutulungan ka niya. Maliban nagmula sa Allah, katotohanan ng Allah ang ganap na makapangyarihan at tigib na karunungan. Alalahanin ng kayo ay kanyang nilipos ng antok bilang katiwasayan mula sa kanya, at kanyang ibinaba para sa inyo ang tubig ulan mula sa kalangitan upang kayo ay kanyang gawing malinis sa pamamagitan nito, at pawin sa inyo ang masamang udyok ng Satanas, at upang patibayin ang inyong mga puso sa patatagin ng inyong mga paa, ang inyong pakikipaglaban. Alalahanin mo na ang iyong Panginoon ang magpapahayag sa mga anghel, katotohanan, ako ay nasa inyong panig. Kaya inyong patatagin yaong mga naniniwala, ako ay maghahasik ng ligalig sa mga puso yaong mga di naniniwala. Kaya sila ay inyong hampasin sa itaas at kanilang mga liig, at sila ay inyong hampasin mula sa bawat dulo ng mga kanilang mga daliri. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Dito, may mga maling pananaw o paninira ng mga taong ang nakikita lang nila na ang Islam ay reliyong ng pakikipaglaban o puwersahan. No. Makikita natin dito mga kapatid sa mulat sa Paul na nabanggit natin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pakikipaglaban, ito ay kapahintulutan ng Allah. Ito yung patungkol sa pangyayari. Aral ng mga mapupulot natin dito, wag natin asahan at isipin na dahil sa dami ninyo o lakas ninyo ay kayo ay mapupuksa. Aral dito ay ang maniwala at manalig at magtiwala sa Allah. Darating ang kanyang tulong, ang kanyang pangako sa mga tao. Ang mga anghel na yon na nakipaglaban, hanggang ngayon buhay pa yung mga yon. Hindi na mamatay ang mga anghel. Ngunit, palagay nyo ba kung ngayon tayo ang mga Muslim, tunay na nakikipaglaban sa larangan ng Allah, hindi ba darating ang tulong ng Allah? Bala. Darating ang solusyon, maging magkaroon ng tunay na pananalig, tiwala, pagmamahal at takot sa tunay na nag-iisang Diyos. Mga kapatid, ang aral dito sa Ghazwatul Badr al-Kubra ay ito ay propesiya na mangyayari. Dahil sa tindi ng pagpapahirap ng mga Quraysh sa mga kamusliman, at ang ating relihiyong Islam ay relihiyon na kapayapaan, na kailangan nating idepensa ang ating bayan, ang ating pananampalataya, ang ating buhay. At ang manatili sa kalupaan, ang mga taong sumasamba, nagtitiwala, nananalig, pumupuri at lumuluwalhati sa tunay na nag-iisang Diyos na siya ang karapat-dapat na sambahin na purihin, at ganun din ang lahat ng mga ibang nilalang ng Allah na sila ay pumupuri at lumuluwalhati sa Allah. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan,
at hindi kailanman ito reliyon ng paghihimagsik, pakikipaglaban, maliban na lamang kung ito ay naaayon sa oras na dapat makipaglaban, kung ito ay pinagkaisahan ng mga pantas, may amir at may kaganapan na tunay na pahirap sa mga kamusliman. Pero kung wala naman ito mga kapatid at hindi pinagkaisahan at nandirito pa rin yung mga kung ano yung walang amir at mayroong pwede nating sabihin na tayo yung nagpapakita ng gilas. Wallahi mga kapatid, katakutan natin ng Allah sa araw na kung saan ang bawat isa sa atin ay lilitisin. Ano ang ginawa natin sa Islam? Paano natin ito ipinamuhay? Paano natin ito ipinamalas sa mga tao? Paano natin isinabuhay ang relihiyon ng kapayapaan, pagmamahal at respeto at pag-uunawa sa bawat tao na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan na ito. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. La hawla wa la quwwata illa billah. Patawarin tayo ng Allah, dagdagan ng ating kaalaman sa pananampalatayang Islam, at sana lipunin tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Hanggang sa muli mga kapatid, nag-iwan ako sa inyo ng pagbati ng Islam. Nawa ang habag at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kapatid na Abdullah, Masya Allah, Aguilar. Naka-mute. Difficulties ay nandiyan pa rin po sila at umaabang po talaga po sa inyong lecture. At isa rin po sa natutunan natin na yung pagtitiis din ng mga estudyante na umaabang sa inyo, Ustad, mashallah. Kasi umabot po talaga ng around mga 20 to 22 minutes, hindi sila makapasok. Pero nandiyan pa rin po sila at umaabang ng inyong lecture. Mashallah, jazakumullahu khairan at biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway tagapin po ito mula sa atin. At sa inyo po, Ustad, maraming salamat, jazakallahu khairan dahil sa patuloy na pagsuporta sa atin at pagbibigay ng kaalaman. Mga kapatid, maaari na po tayong siguro magbibigay po tayo ng mga 3 o 4 na katanungan kung sino ang may mga katanungan pa. At kung sino naman yung gustong magbukas ng mikropono ay maaari naman po sila magtanong. Si Abdullah. Saan ba? Mashallah, Ustad. Si Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Sorry Kain tayo. Anyway, ano ba yung tanong ko kanina? Nawala tuloy ako. Ang sabi ko, si Mix, nandiyan ba? Si Mix, wala rin. Busy siya. Si Ustad Mix po, nasa Pilipinas na po, alhamdulillah. Umuwi siya? Nagbakasyon na po. Mashallah. Kahapon hinatid po namin siya sa airport. So ngayon, nasa ano na po siya, nasa quarantine facilities. Dumating sa Pinas. Opo, nasa ano na po, quarantine Babalik facilities. after 1 month? 1.5 month po, Ustad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdullah, dyan ka rin sa Alfanar? Ano po tayo? Volunteer. Opo. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Wallahi bro, yan ang tunay na pinakasagrado sa mabuti sa mga gawain mo. Kung nandyan ka bilang OFW, pero tumutulong, nakikipag-ugnayan dyan sa Islamic Center, subhanallah. I salute you. Sana tanggapin yan ng Allah sa atin lahat. Itong mga gawain natin na serbisyo sa Islam para sa Allah. Allahumma amin. Amin. Ustad, may katanungan na pong pumasok, no? Mula kay Aisha bin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. At lalo na sa sheikh natin, maraming salamat po din sa inyo. Napagbigay kayo ng gabay sa amin. Tanong ko lang po, may tanong sa akin kung yung asawa, babae, kapag hindi makikinig sa asawa niya na lalaki, pwede ba sila mag-asawa sila ulit kapag hindi nakikinig ang babae asawa? Bali, Ustad, ano ito, yung hindi nakikinig yung babae, pwede ba niyang
ipanakot na mag-aasawa siya uli. Bali, gano'n po yung katanungan ng ating sister. Mashallah, very practical na tanong yan, ano? Very practical at nangyayari. Waki'i. Okay. Ang babae natatakot na ang asawa niya ay hindi mag-aasawa muli. Okay? Tapos yung babae na yan dahil hindi siya sumusunod sa kanyang asawa. Dahil siguro may mga babae rin, hindi naman lahat, ano? Individual differences eh. May mga babae rin na minsan anida. Yung anida sa Arabic, yung kung ano lang yung sa kanya, yun lang. Akala niya tama at ayaw makinig. Whereas sa Islam, kung tutunghayan natin ang Islam, ito ang relihiyon na kailangan natin na tayo ay dapat ang babae ay maging masunurin sa kanyang asawa. Dahil ang kanyang pagiging masunurin sa kanyang asawa ay ito ay uri ng pagsamba sa Allah. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Fima ma'nal hadith." Kung mayroon lamang na iba pang ipag-uutos sa akin ng Allah, ay ang kayo ay magpatira pa, sujud sa inyong mga asawa. Ang pag-explain na dito ng mga pantas, ang pagsujud o pag-ano sa inyong mga asawa bilang mga kababaihan ay ang sundin nyo ang kanilang mga pag-uutos sa inyo na ito ay naaayon sa Islam. Lianna la ta'ata li ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa kahit sino mang tao na ang kanyang pag-uutos ay ito ay labag sa kagustuhan ng Allah. Maski magulang mo, kung nag-uutos na ito ay mali, huwag mo sundin. Sundin mo ang kahit sinong tao, lalo na ang mga magulang, ang babae ang kanyang asawa, ang mga anak ang kanyang mga magulang, at ang mga pamayanan ang kanilang leader sa pamamagitan ng pagsunod sa kabutihan at para sa Allah. At yun ay isang pagsamba. Ngayon, balik tayo, tinatakot ng lalaki si babae, sige, pag hindi mo ako sinusunod, matigas ang ulo mo, mag-aasawa ko. Pwede, gawin niya yun. Karapatan niya yun. Karapatan yun ng lalaki dahil ang babae matigas ang ulo. Ayaw niya maniwala at ayaw niya sumunod. Pero kung natatakot siya, nahiwalayan siya, pwede niyang panakot niya yun. Sana hindi tayo naririnig ng mga kababayan. Ay, naririnig pala tayo, naka-live tayo rito, bro. Pero anyway, ito aral. Aral ito. Ito yung aral. I mean, we're talking about Islam. Ang reliyong Islam is very logical, very practical, at mayroon tayong mga proof from the Quran and from the Hadith. Pero ang pinakadapat din, ang lalaki ay dapat mapagmahal sa babae. Dahil ang babae ay nilikha dito sa tadyang ni Adan, dito sa puso, dahil para mahalin siya, para intindihin mo siya, lambingin mo siya minsan, no? Sana all, oh. Sana all. So yun yung bro, jazakallah khairan at gantimpala ng Allah ng ating kapatid na sister na yan. Mashallah, Ustad. Sunod na tanong po. Galing po kay Nena Binasing. Assalamualaikum, Sheikh. Tanong ko lang po, bida po ba yung after tayo magdua, sabihin nating alhamdulillah, tapos ihaplos sa mukha ang ating palad bilang balasangka? Balasangka o Allah. Balasangka o Allah. Abdullah, yung nagtanong sa'yo. Galing sa Madina po. Yung nagtanong sa'yo yan, maranaw yan. Kaya sinabi niya, balasangka o Allah. Ibig sabihin, gantimpalaan ka ng Allah, gantimpalaan ka ng Allah, sister, at gantimpalaan kayo ng Allah, ang sino mang nakikinig at nanonood dito sa ating page, at kung sino yung nandyan ngayon sa ating pag-aaral ngayon sa ating online. Abdullah, ang punto dyan ay ang mga pantas, sinabi nila dito sa paghaplos sa mukha, pag every after dua. Hindi naman daw bid'ah kung ito ay gagawin lang na minsan. Huwag lang isipin na ang propeta ay nagdudua siya na ganun siya naghaplos. You can make dua na huwag ka na mag-haplos. Pero kung gusto mo na minsan gusto mong i-haplos, nararamdaman mo yun na mas maganda at mas okay, so you can do that. At least hindi siya yung pinaniniwalaan mo na ginawa ng propeta, naging sunna. No. Pero yung pagsabi ng alhamdulillah, every time and then, dapat tayo magsabi ng alhamdulillah.
Sa paraiso ng Allah, ang mga taong makakapasok sa paraiso, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sasabihin ng mga taong tatanggapin ng Allah sa paraiso, nasasabi nila, ang lahat ng papuri, luwalhati pasasalamat sa Allah, ang Diyos ng sanlibutan, dahil nakapasok ka na sa paraiso. So pagsabi ng alhamdulillah all the time, kaaya-aya at dapat lang. Ang pagsabi ng alhamdulillah, mas matimbang yan kaysa sa mundo at lahat ng napapaloob sa mundo. Alam mo ba, Brother Abdullah, kung bakit? Kasi dito sa mundo, ang lahat ng ito, lilisanin natin. Mawawala. Ang pagsabi mo ng alhamdulillah, napakatimbang yan sa Allah. Isinusulat yan ng mga anghel at ang gantimpala ay tatamasain mo doon sa araw ng paghukom. Mananatili. Dito sa mundo, hindi mananatili. Kaya dapat lang magsabi daiman ng alhamdulillah. Ang alhamdulillah, subhanallah, ginawa mismo sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang sasabihin natin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ganito nagpapabatid ang pagsabi ng alhamdulillahi rabbil alamin. At subhanallah bro, nakakapagtaka ang buhay ng isang Muslim. Anuman ang pahirap, anuman ang lungkot, lumbay, pigati, dumating sa kanyang buhay. Sister, bro, how are you? Kumusta ka? Kay fahalok? Alhamdulillah. Yun pala, ang dami-dami ng utang niya. Yun pala, ang dami-dami ng problema niya. Pinagdadaanan niya. Pero, nagsasabi pa rin ng alhamdulillah. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inamra'u kulahu khair. Nakakapagtaka ang sitwasyon ng isang mananampalatayang Muslim. Dahil lahat ng nangyayari sa kanya, ito ay mabuti sa kanya. Pag dumarating sa kanya ang mga pahirap, nagtitimpi siya para sa Allah. Pag dumarating ang mga mabubuti, biyaya, nagpapasalamat sa Allah. At lahat ng ito ay mabuti para sa Allah. Yun ang dapat sa isang Muslim. Mashallah. Jazakallahu khairan, Ustad. Nakaano ka, Abdullah? Ano nangyayari sa'yo? Hindi, Ustad. Nagbabasa po tayo ng katanungan dito sa in-call message po natin. Okay, sige. Malapit na tayo na yung mga mag-donator 2 minutes na lang. 2 minutes. Siguro po, ito na po yung huling katanungan. Couple problem solution is duaya. Sa pananamit yan, minsan nagkakaproblema, Sheikh. Galing kay Rodia Tumbaga. Nagano lang siya, Sheikh. Nagano lang siya. Hindi katanungan. Hindi tanong. Nag-comment na po siya. Galing po kay Norifa Ibrahim. Sige, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Tanong ko lang po, Sheikh, tungkol po sa namatay na syahid. Ito po raw ay labas-masok sa paraiso. Naririnig ko po na ang husnul kuluk ay mabigat sa timbangan. So ano ang tanong niya dun? Sheikh, Assalamualaikum, Sheikh. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko lang po, Sheikh, these two, yung husnul khuluq at saka yung pagkikipaglaban para kay Allah, should coexist? Or it's enough na yung isa lang, yung kunyari, shahid ka lang and it's enough for you to go to heaven and labas-masok? Okay, sister, jazakallah khairan. Ang sagot natin dyan, lahat ito ay matimbang sa Allah. Ang pagiging magkaroon, isang hadith ng propeta na kung baga sinabi niya sa isang hadith, na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, athqalul mizan indallahi al-husnul khuluq. Ang isa sa mga pinakamabigat na timbangan na kabutihan ay ang pagiging mabuti ang ating pag-uugali sa kahit sino. Ngayon, iba rin yung reward doon. Siyempre, lahat yan paraiso. At paraiso din yung pakikipaglaban para sa Allah. Pero subhanallah, nanganganghad din ako, no, isang hadith. Ito try natin to ponder about this hadith. Dumating isang lalaki kay propeta sallallahu alaihi wasallam at sinasabi niya, o sugo ng Allah, gusto ko makipaglaban sa larangan ng Islam para sa iyo, para sa reliyon ng Allah, dipinsa ng kanyang reliyon. Anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ahayu walidaik, buhay bang isa o dalawa sa iyong mga magulang? Sabi niya, naam. Sabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fafihi matujahid. Ikaw doon ka makipagsapalaran sa kanila, magtiis sa kanila, lalo na kung mga matatanda na sila.
Dahil mas matimbang yan kaysa sa jihad. Kung makikita natin. Okay? So, lahat ng ito mga sister o mga kapatid natin sa Islam, lahat ito ay matimbang na mga gawain sa Allah. Ang pakikipaglaba. Isa ring hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ayul afdalul a'mal indallah. Ano ang mga mabubuting mga matimbang na gawain na mabigat sa Allah? Anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Al-jihadu fi sabilillah wa birrul walidain was salatu ala waqtiha. You see, kung titignan natin, malawak ang hadith, marami ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya patungkol sa mga paraan para tayo ay tanggapin sa paraiso at makapasok sa paraiso. Isa dito sa hadith nito na sinabi niya ay ang isa sa mga timbang na pinakamabigat at mabuting gawain ay ang pakikipaglaban para sa Allah, ang pakitunguhan ng mabuti ang ating mga magulang, serbisyo, pagmamahal, respeto at pagsunod sa kanila. Pangatlo ay ang ating, ito, Brother Abdullah, nababaliwala natin ito. Yung as-salatu ala waqtiha. Isipin mo, katimbang ito, katulad dito ng jihad fisabilillah at katulad din ng ng pakikimabuti sa magulang. Yung dumating yung oras ng dasal, pumunta ka na sa masjid. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo na agad na sumamba sa Allah. As-salatu ala waqtiha. Isa sa mga aya na, kumbaga, matutunghayan din natin na yung sabi ng Allah sa Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Ano yun? Ang mga nauna sa kanila ay kanilang pinabayaan ng kanilang salah. Sabi ng Allah. Ang sabi ng mga pantas dito, yung pagiging pabaya sa sala o tumalikod sa sala ay ang pagiging pabaya sa oras ng sala. Ganun ka-importante. Kung gusto natin maging malapit sa Allah, timbang ng pagiging mabuti sa magulang at ang pag-jihad sa Allah, ang dumating ang oras, magdasal na tayo, ipaliban na natin kung ano man ang nandito sa mundo, mas mahalaga ang sambahin mo ang Allah. Ito ang koneksyon natin sa Kanya. Sana sister, nabigyan natin ng linaw kung ano yung tanong mo. Inshallah, lahat yon ay matimbang, lahat yon ay mabuti. Pwedeng dapat pagsabayin. At pwede rin kung hindi mo kaya doon sa una, di doon ka na lang sa isa. Diba? Yung pagiging mabuting pag-uugali. Mabuting pag-uugali. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mashallah, jazakallahu khairan, Ustad. Time check, 9:30 na po tayo. Nagpapasalamat po tayo kay Ustad, no? At sa ating mga brothers and sisters na patuloy pa rin sa nag-aaral. Parati ko naaalala, Sheikh, yung isang hadith na kung sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, ay pinapadali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtahak niya sa paraiso. Very good. Bakit? Check kasi di ba, sa pagtahak natin sa kaalaman, nalalaman natin kung ano yung mga dapat natin, yung pamamaraan, paano natin sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. At nalalaman din natin yung mga bagay-bagay na pinagbawal niya. So, saludo po tayo sa ating mga kapatid na patuloy pa rin talagang tumatahak sa kaalaman at naway padaliin sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At Sheikh, ibabalik ko po sa inyo para sa pagtatapos po ng ating programa. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, kapatid na Abdullah, at bilang panghuli sa lahat ng ating mga taga-panood at nakikinig ngayon sa atin, dagdag dyan sa sinabi mo, bro, daan patungo sa paraiso ang pananaliksik ng kaalaman. Bakit? Kasi pag ikaw ay dumadaan o patungo sa lugar na makikinig, mag-aaral sa turo ng Islam, ang lahat ng mga nilalang na nilikha ng Allah, ang mga bagay, ang mga puno, ang mga isda sa dagat, pumupuri lumuwalhati sa Allah at naghihiling sa Allah na patawarin si Abdullah na pupunta sa lugar na para siya ay makinig sa aral ng Islam. Allahu Akbar. Tignan mo yun, bro. Sheikh. Pangalawa, sandali, sister, jazakallah khairana. Pangalawa, para hindi ako maputol mo na, sister. Pangalawa, yung pag-aaral, sabi sa hadith, ang pagbabasa lang ng isang gabi o isang oras, matimbang yun sa Allah. Kaysa ikaw ay magdarasal ng buong gabi ng pagdarasal lang. Alam mo, sinabi ng mga pantas dito, kasi yung pagdarasal ng ikaw lang, ang magbibeneficyo dun, ikaw lang eh. Oo, gagantipalaan ka ng Allah ng paraiso. Oo, inshallah. Pero yung pananaliksik mo ng kaalaman,
pakikinig mo, napuyat ka sa pakikinig sa Islam, panunood ng mga aralin sa Islam, salita ng Allah at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagbabasa ng mga hadith, Quran, subhanallah, matimbang ito. Bakit? Dahil ikaw at maraming tao na makikinabang. At yun ang maganda sa Islam. Yung fa'ilul khair, yung tao na siya ay pinapakinabangan ng mabuti at karamihan. At walang mabuting pinapakinabangan na tao na nilalang dito sa mundo ay ang mga tao nagtuturo ng kabutihan at nagpapalaganap ng kaisa ng Allah. Bilang panghuli, sister, may tanong yata si sister yun kanina? Sheikh, pasensya na po. Walang problema. Mashallah. Pero po, isang tanong pa, Sheikh. O sige, isa na lang. Para sa Allah. Sige, magtatapos na tayo. Isa na lang. Ano yan? At tanong ko lang po, yung kasi naririnig ko po kasi palagi yung sinasabi na wag parating magdua ng sabar kasi lalong umaano yung mga tumitindi yung mga problema, kailangan magdua ng afya. Totoo ba yun, Sheikh? Yung hingi ka ng malaking sabar mo? Tama po ba yun, Sheikh? Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Isa sa nabanggit yan sa hadith ng propeta na dapat bigyan niya ng kapanatagan, mabuti at taufik sa lahat ng bagay, sa iyong oras, sa iyong kaalaman, sa iyong pangangatawan, sa iyong pagsamba sa Allah, sa iyong buhay, lahat, yun ang afiyah. Pero yung paghiling na, ya Allah, ij'alni minas sabirin, ang sa Quran, kung tutungayan natin, nag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala na maging matimpi tayo. Pinasabihan niya si Propeta Muhammad, "Wa masabruka illa billah." Ang iyong pagtitimpi, Muhammad, ay para sa Allah. At ang mga taong matimpi at matiisin, sila yung mga taong katangian nila ay tatanggapin sa paraiso. Okay, narniwaya sa isang hadith na lagi tayong maghingi sa Allah na bigyan ng afya. At dapat din, hingilin natin na, ya Allah, maging matimpi ako, maging masabar ako. Dahil bro, pag hindi tayo nakapagsabar, sister, sa mga bagay na anumang pinagdadaanan natin, minsan naiba na tayo. Nawawalay na tayo sa ating pananampalataya. Nagkukulang na o lumiliit na o nagkakaroon tayo ng su'udhan billah. Nagkakaroon tayo ng mga maling mga pangitain at sa ating Panginoon dahil sa pagkawala natin ng sabar. Ang sabar, kailangan natin. Pero yung afya, dapat din natin laging hilingin yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sana naliwanagan tayo dito, sister. Shukran po, Sheikh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. At bilang panghuli, mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-aaral. Alam natin, malamig ngayon. Gusto natin magpahinga matulog sa mga gabing ito. Nandiyan kayo, tumututok at sumusubaybay. Ang Allah na ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo, sa atin lahat. Allahumma amin. Allahumma inana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bi wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa wanfa'na bima 'allamtana waghfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimin wastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, Sheikh. Assalamualaikum. At dito po magtatapos ang ating mga programa at kami po ay humihiling ng kapatawaran doon sa delay kasi meron technical difficulties.